Hello, Team Authentic all over the world! Nandito pa rin po tayo ngayon sa Hong Kong, and in this episode, magpo-food trip na tayo at gagawin natin extra special. Magmi-Michelin tayo. Huwag kayong loloko-loko sa atin. Pero, on a budget. Kaya kung hindi pa rin po kayo nakasubscribe, please do subscribe kung magbubuk po kayo Bayaklok. Ito po yung ating promo code. At para magkaroon kayo ng auto discount sa Agoda, gamitin nyo na po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. Good morning, everyone! We're still in Hong Kong and we're so happy. Tamang-tama yung decision namin kahapon na pumunta na ng Cheng Chao. Kasi ngayon, buong umaga, umulan. Bugso-bugso yung ulan. Yes, and now it's lunchtime. At dahil lunchtime, mahanap na tayo ng makakainan. Ito guys, first time namin itong gagawin. Kasi dati, wala naman kaming alam sa mga Michelin na yan. Hindi naman namin alam yan. So ngayon, dito pala sa Hong Kong, marami pala rito mga Michelin recommended food na mura lang. Mura lang kasi ang akala natin before, pag sila yung Michelin, mahal. Baka hindi namin alam kung ano yung mga pangalan na tawag sa kanya. So meron naman palang mura. And ang maganda doon, from our location dito sa Yau Ma Tei, walking distance lang siya. Meron sa Mongkok and then meron sa Prince Edward. So tara, magmi-Michelin tayo ngayon. Huwag kayong loloko-loko. Ayan, makulimlim ang panahon. Nakaka-relax lang. Ito yung mga time na masarap talagang mag-food trip. And lalakad nga lang tayo. Bago yun, pakita muna namin sa inyo dito. Ay, nakapag-siomai kami dito kanina. Ito yung naging breakfast namin. Ang sarap. Kaya alam magkano siya? 22. 22, mga nasa 160 pesos. 4 na piraso. Pakita lang namin sa inyo kasi ito yung sinasabi namin sa inyong bagong kainan na parang karinderya style. Ito. Hindi namin alam yung pangalan pero nakalagay dito, Enjoy Plus. Katapat yan nung kinakainan natin na nakasanayan natin. Yan. So, kumain nga kami dito kahapon and surprisingly, ang mura niya talaga. Dalawang ulam, nasa 33 lang siya. And then, hindi pa yun. Meron pa siyang free na drinks. And ang maganda rito, as in, ang dami ng servings. Tapos, ang laki ng pinaka-dining area. Kaya, mas maaliwalas dito. Gusto na namin sa inyo pakita. Para just in case lang pupunta rin kayo rito, go na kayo dito. Iniisip kasi namin baka promo. Kasi baka bago pa lang. And after kulang 18 minutes walk, nandito na tayo sa Olympian City. Ang kakainan natin ay Trusty Congee King. Trusty Congee King. So tara na. Pasok tayo. Nasa loob pala siya ng mall. Tara. Hanapin natin siya sa loob ng mall. Oh guys, ito yung sinasabi namin sa inyo kung bakit minsan naglalakad lang kami. Kasi from Mongkok Station, papunta dito guys, 16 minutes walk. Samantalang from doon sa hotel natin, papunta dito, 18 minutes walk. Yes, so yun yung nagiging problema. Basta kapag ka mga less than 20 minutes walk, nilalakad talaga namin yan. And nandito na tayo. Nasa first floor siya ng Olympian City 2. Ayan, naku, mukhang pila na nga. Naku, baka mahal. Takot agad, baka mahal. If ever naman kasi congee lang naman yung bibili natin. Kasi, yung congee lang naman ata yung kasama sa Michelin. Ayan, taray, 15 years. 15 consecutive years. Tara, wait lang tayo. Guys, order na tayo. Pero hindi na tayo mahihirapan. Kasi meron sila ritong guide, kung ano yung kasama sa Michelin for 2025. Katulad nito, ito yung parang lugaw. And then, tin-translate namin siya, nakalagay, sweet tart porridge. Tama ba? And then, ito naman yung signature nila na wonton. So, itong dalawa yung kasama this year.
So, yan na lang yung orderin natin. And this is serban kaagad kayo ng mainit na water. O, tara. Order na tayo. Para nga pala umorder, i-scan lang natin yung QR code. Ayan. And then, ang orderin nga natin, ito na lang mismo. And based sa nakita namin, 50 HKD siya. Pareho. We're so excited! Guys, na-serve na. So, ito siya sa picture. Meron siyang shrimp. Ito, hanapin natin dito kung nasaan. Ay, dapat Baka nasa ilalim. Nasa ilalim. Oh. Kinabahan ako. Akala ko iba yung nasa picture. dapat 5 yan. Bibalangin ko pa ba kung ilan dapat? Kasi nasa picture, 5 siya. Dalawa. Grabe yung noodles. Parang ang ano niya. Ang tawag doon, makunat. Parang ang sarap-sarap niyang nguyain. So, ito na yung sa akin. Yung kay Enzo, wala pa. Kaya hindi tayo pang talaga, restaurant na Maghirap mag-vlog, Hindi namin sa inyo may kwento yung buong experience. Tikman muna natin. Tama si Enzo, umitin na pa talaga. Actually, matapang. Matapang yung lasa niya na yung talagang parang pinakulo ang hipon. Ganun talaga yung lasa niya. Kumbaga, doon pa lang sa sabaw, malalaman mo na kaagad na shrimp talaga siya. Kasi di ba merong mga noodles na pang toppings lang yung mga kunyari yung shrimp, yung meat, pang toppings lang siya. Tapos hindi mo siya malalasahan sa sabaw. Ito, malalasahan mo talaga siya. At ito naman yung shrimp. Dapat daw ito isang subuan lang. Grabe yung shrimp. As in, buong buo siya. Parang yung mga kinakain natin, yung mga siomay. As in, punong-puno. Parang wala kang, talagang wala kang makakaing hangin. Wala kang makakaing harina. As in, talaga, punong-puno, buong-buo. Talaga, purong-puro. In all fairness. And tapos, ito yung kanyang pinaka noodles. Ang ganda, Maliliit lang siya. Diba? Guys, naiiyakan nung nakita nagbablog kami, biglang nagbigay ng free. Pero sabi naman daw, free for tourist. Ito daw ay sweet chestnut. Made of chestnut. Tikman natin. Diyos ko. Na-free pa tayo. Tikman na natin. Sarap Ano siya? May lasa siyang peanut butter. Ay, may Ganun peanut na siya. butter. Actually. Sarap niya. Grabe. Ayan. Yung nagtatranslate sa atin, binigyan din. Kasi may nagtatranslate sa atin. Actually, yung babait nung nandito. Promise. So guys, ito na yung ating pork congee. Actually, liver siya. Pork liver. Tikman mo natin yung pinaka-lugaw lang. Totoo ngayon nababasa ko. Sabi kasi dito guys, yung pinaka-lugaw niya, pinapakaluan siya sa broth ng fish. Lasang-lasa yung pinaka-isda. So yung masarap siya. Hindi siya yung typical na lugaw na kasanayan natin. Kasi di ba yung typical na kasanayan natin, maluya. Ito, as in pinaka-broth na broth talaga ng isda. And yung toppings guys na napili natin ay pork liver. Ito. Grabe umusok-usok pa siya. Tikman naman natin yung pinaka-pork liver. Grabe na pasok ko. Sorry, ang init. Pero may lasa yung pork liver niya. Yung lasa niya maalat-alat na medyo maasim. Siguro sa pagkakamarinate to. Hindi malansa. Hindi siya malansa. Actually, yun yung kinakatago ko kasi nga, siya, broth na nga siya ng fish, tapos pork liver pa, baka sobrang lansa. Surprisingly, hindi siya malansa. Ito na yung food natin. Pakikitikim ako ng kaunting lugaw kay Enzo. Actually, hindi rin ako ma-fish.
Pero gusto ko lang tikman. Kasi tama, no? Usually kasi kapag lugaw sa atin, mostly ang sahog talaga natin, chicken congee. Ibang-iba nga siya. Ibang-iba siya. Pero yun nga, hindi siya malansa. In all fairness. Tapos wala siyang matapang na lasa. Ayan guys, tapos na tayo. So pwede naman yung card. And iba pala yung presyo niya. Hindi siya pa 50-50. Pakita namin sa inyo yung price mamaya. Ayan. So in all fairness, at least, nakaisa na tayo. Meron na tayong natikman na Michelin recommends. Diba? And tapos na nga tayo. So in all fairness naman pala, yung sa akin naman pala, yung shrimp wonton ko naman pala, tama, 50 HKD or 365 pesos. Yung sa akin naman guys, yung paano ko, congee ko, 82 HKD in pesos, 598 pesos. Pero masarap naman siya. 598 pesos sa kanya. Uy, Michelin naman yun. And then, yung na-free natin, na cashew soup pala tawag doon. Magkano siya? Yung dalawa guys, 175 pesos na. Medyo mahal na rin pala yun. 87 pesos kasi yung isa. And then, meron siyang 10% na service charge. So, kamusta ba yung lasa? Eto, baka hindi ako pang Michelin. Charot, hindi kasi di ba, knowing me, ma-pork kasi ko, ma-beef, tapos ma-chicken, ma-meat ako. So, ito kasi, yung shrimp kasi, talaga yung lasa talaga ng soup niya, shrimp na shrimp. Di ba, binigyan mo ko ng shrimp mo? Grabe naman, Oo. tapong-tapong ng di ba nga sabi ko, wala siya nga siyang tinapa. Ang tapang-tapang ng lasa Yes, niya. ganun siya. Kasi gusto niya, no wonder kaya hindi mo masyadong nagustuhan kasi grabe yung tapang. Yes. Yung, kumbaga, ako kasi, preference ko nga kasi yung mga pork na ganyan. Hindi nga siya kasama sa Michelin. So, hindi siya pwedeng kainin dito. Tapos yung kay Enzo, yung fish, gusto niya. Oh, guys, yung congee ko, guys, ano siya? Lugaw na nga lang. Ay, yung lugaw ko, guys, masarap-sarap naman siya kahit hindi siya yung nakasanayan na lugaw natin. Tapos yung sahog niya, kung ano yung nakikita mo sa picture, yun na yun mismo. Yes, kung ilang slice. Kung ilang slice ng liver, pati yung fish, ganun din kadami. Ganun din dyan sa akin. Kung ilan din yung pinaka shrimp, yun na yun din talaga siya. So, kung ano yung nasa picture, kumbaga pagka nag-ano ka, na expectations versus reality, hindi ka madidisappoint. Ayan! Yung next na natin, ayoko na pala ng restaurant. Mag-dessert naman tayo. Kahit nakapag-dessert tayo rito. Gusto ko pala yung yung pika-pika lang, tapos yung madadala natin sa labas, ang hirap mag-vlog sa loob. At saka pakiramdam ko, mas enjoy natin pag nakatayo tayo. Although ang babait nila, talaga Ay, oo, promise. Tapos tinatranslate pa nila, ganyan. Pero syempre kasi, nahiya kasi kaming makaabala kapag ka nagbablog kasi sa ganong klase ng kainan or setup, di ba? So tara, next naman tayo. Yung pupunta naman natin ngayon, nasa Prince Edward. Paglabas lang pala natin ng mall, pagbaba, meron pala ritong mga bus stop. Actually, ano talaga siya, para siyang terminal. Ayan o, and then meron din dito yung parang, yung pinakamaliit nila, nasakyan na namin to yung pinaka-local bus nila. Minibus. And then nabasa namin dito, meron kasing nakasign dito na MTR, meron palang MTR Olympic Station, which is 7 minutes walk lang, papunta dun sa mall na kinainan natin. Ay, very Japan. Charot. Japan na naman. Tara, lakad tayo. Alam niyo ba kung ilang minutes na lalakarin natin? 20 minutes. O, tama yan para pagdating natin doon, tagtag na ulit. At saka susunod namin, hati-hati na lang. Sa totoong restaurant kasi, nakakayang maghati eh. So ngayon, busog na tayo, hati na lang. Tsaka plan, di ba natin doon kayo, di ba, manghingi tayo ng pinaka-bowl. Guys, sumisipat-sipat kami sa mga tabi namin, walang bowl. As in, kada isang tao, isang malaki talaga. Meron nga, 2 kinakain eh. Tara na. Masarap din maglakad-lakad dito sa Hong Kong. Basta wag lang masyadong mainit ha. Katulad ngayon, umaraw ulit. Pero yung nalalakaran kasi natin, para siyang mga forest talaga. Kahit yung mga parks, grabe. As in, mag-green pa din. Yan, pakita lang namin sa inyo ng very light. Tapos ayun, ang dami yung pwedeng tambayan. Ang dami yung pwedeng maupuan. Pwede kayo magpahangin lang. And dito sa part na to, mahangin siya. Diba? Yun yung kasi maganda sa Hong Kong, no? Parang napagsabay nila yung pag-unlad. Tapos, yung nature, kumbaga, hindi nila nasira. May bundok pa din. Hindi nila sinira yung bundok. Tapos ay may forest.
Ayan, vlog kasi ako na vlog din, naiwan ako na Enzo na naman. So sige na, doon na tayo magkita-kita sa ating next stop. Guys, this is it. Nandito na tayo sa ating pangalawang Michelin. Nandito siya sa Qingdao nakalagay. Baka ito yung pangalan ng building. Pero ito yung pinakapangalan nung kakainin natin. Yung Chun Shandong Dumpling. Kasama rin siya sa Michelin. And then it's only 2 minutes walk from Prince Edward Station. Na. Eto, marami-rami ito. Pwede na tayo rito mag-share. Bahala na. Magpipress release na lang kami na we're full. Maghahati lang talaga kami. And then, ang order natin kung ano yung kasama sa Michelin. Kasi ang dami rin palang pagpipilian. So, kung ano yung mismong specific na Michelin recommends, yun yung ating kakainin na to orderin. And then guys, ano pala to? Nag-open uli siya ng 2:30 to 5:30 lang. May break time May break time. Tapos 3 hours na lang uli siya mag-open sa hapon. Guys, ito yung mga pagpipilian. Lahat daw ng dumplings dito ay kasama sa Michelin. And then, ito yung mga pwede ninyong pagpilian. Chinese cabbage pork dumpling, leek and pork dumpling, ganyan. Sinesearch pa namin kung ano ibig lahat sabihin. Kasi ang dami. And then, ang maganda rito kasi, authentic northern hand-rolled leather dumplings ang tawag sa kanya. Dito sila sikat. Dito sila sikat. Parang ganito siya ginagawa. Sayang, no? Ito yung mga masarap panoorin kapag ka piniprepare. Yung talagang mga authentic na pagpiprepare ng pagkain. Ayan. Order lang tayo. Isa lang. Hati lang tayo. Bahala na tayo mag-press release kung bakit hati lang. And ito na yung order natin. In-order natin pork with Chinese cabbage. Yun yung translation niya. And guys, it's 52 HKD in pesos. 379. Siyam na pirasong malalaki siya. So nakakabusog na rin siya. 10? 10 pala. Sorry naman. Kinulangan ko pa. And then, ayan. Pwede kayo ritong gumawa ng sausawa ninyo. Dati sausawa na. Oo. Eto, Diyos ko, panghati na to. Hindi na namin to kayong ubusin ng solo. Sige, ano pa natin? Si press release. Sorry, we just... Ayan, dito masarap mag-vlog dito. Kaunti yung tao. Yung iba na doon sa dulo. Tara na, let's eat. Try na natin. Uy, dapat yata buo kinakain. Tapos sasalagyan na namin isang suka, isang toyo. Yan suka yan. Ito suka. Ano natin? Sa ano? Parang hindi kaya ng isang ito kainan. Parang isang Masyadong subo. malaki. Kaya lang, pagtagat mo kasi, lalabas ngayon parang mga sabaw. Pero yun, sa sobrang laki niya guys, hindi siya kaya ng isang subuan. Hindi siya kaya ng isang kagat subo agad. Para sa akin to mas masarap siya pag dinip mo siya sa sa toyo. Toyo. So, wow, ito Ito na-enjoy ko na siya. Kasi yun nga, pork Pork. Ganun ko siya. Siyempre, depende talaga. For example, kanina yung kinain ko, yung shrimp wonton. Kung mahilig kayo sa shrimp, at yun talaga yung hanap yung lasa. Perfect na perfect yun. Kasi nga, sabi ko nga, yun yung sabaw pa lang, lasang shrimp na. Tapos yung pinaka-shrimp, panalo talaga. Guys, tignan nyo yung laman ha. Tignan nyo, ito yung kutsara ha. Hindi siya kasha Lagpas siya. ganun siyang kalaki. Malaki talaga siya. Sige, tignan na natin yung pinaka. Ako baka magalit sa akin pag tinusok ko. Hindi naman siguro. Kutsara. Tignan natin. Baka kasi magalit pag sinabi nilang bakit ko hahatiin. Ayan meron siyang sabaw sa gitna. Tapos makunat siya. Ayan may sabaw siyang lumalabas Ay, nakita niyo yun. Ayan may lasa din siya. Ito yung pinakalaman niya. Pakita ko naman sa inyo. Ayan. Pork talaga siya. Pork na pork, tapos yung pinaka Chinese cabbage. So kung ano yung sinabi na pinakasakog, yun lang talaga yung makikita mo. Hindi ko na alam kung ano yung pampalasang ginamit nila. Kasi grabe yung lasa, may flavoring ka talaga. Malalasahan mo, parang may onion, may garlic, ganyan.
Very good. Actually, kung busog na kayo ha, sa tatlo pwede to. Kasi nakakabusog talaga siya. Malalaki kasi talaga. Ayan, so kailangan natin siyang ubusin. Kasi kapag naman pina-take out natin, kung nasa kakaya. Baka nag-vlog lang kami. And then guys, consistent talaga siya ha. Ilang years na? 8 to 9 years na silang consistent. Nagpas na, 12 years na sila. 12 years? 2013 eh. O, 2013 pa. 2025 na. 12 years na silang consistent na pasok sa Michelin. Yung Michelin naman pala, meron naman palang afford natin. Nakala kasi namin dati pag Michelin, yung ano talaga, mga fine dining restaurant. Hindi pala. Kahit pala on a budget, talagang makakapag-Michelin pala tayo. Guys, ito na. Ubos na ubos. Pero, busog na busog. Wala rin ito mapapaglagyan. And then, meron din pala rito, chili, kung gusto nyo. Tapos, merong bawang. Ayan. So, tara na. Carry na to. And then, tumatanggap din sila ng card. So, tingnan natin kung merong service charge. Thank you. Ayan, walang service charge. Bye-bye. Bye-bye. And then, hindi pala pwedeng credit card. Yung credit card pala dapat 100 HKD pataas. Kaya kinain natin 52. So, tara na. O ngayon, isasama na namin kayo from here. Yung kakainan naman natin next. Hindi ba kakainan? Yung pag-ice creaman natin next. Dito lang, 2 minutes walk lang. So ngayon naman, ice cream naman tayo. Or sa Enzo. Caring-carry na yan ni Enzo. Wala na akong paglalagyan. Kaya na to ni Enzo. Magde-dessert na siya. Lakad lang tayo dito. 2 minutes walk. And it's past 3 p.m. Sikat na sikat pa rin yung araw, oh. Nung lumabas naman yung araw, grabe. As in, sobrang init naman. Ito naman yung vibe dito sa Prince Edward, sa paligid niya. Nakapag-stay na tayo dati dito. Kaya medyo familiar na rin tayo. Pero yun nga, that time, hindi naman namin alam na may Michelin pala. So at least, di ba? Yun nga yung lagi naming sinasabi. We travel to learn. Kaya rin kami nagta-travel para matuto sa iba't ibang kultura, matuto sa pagkain, sa lugar. Diba? Hindi naman kami nag-travel na alam na namin lahat. Kaya kapag kami nagkukorek sa amin, maraming salamat po. Kasi gusto nyo kaming matuto. Oh, ito pa. Prince Edward Station. Exit and entrance D. Grabe. Ito yung mga alis nila. We don't know why, kung bakit this time, appreciate namin ang Hong Kong. Hindi din siya nakakasawa, guys. Kasi yun ngayon, dami mo talagang new discoveries eh. Naiwan na naman ako ni Enzo kabablog ko. Tapos ito yung ano, ito totoo yung kapag doon tayo sa atin, doon sa Chinatown, ganito yung medyo makikita nyo. Kaya kapag napunta kayo ng Chinatown sa atin, medyo meron na kayong idea kung ano yung itsura ng Hong Kong. Lalo na yun dun sa mga hindi lugar talaga ng mga turista. You know na nasa tama kayong lugar. Kapag una, mapila. Pangalawa, malayo pa lang. Naamoy nyo na yung sesame seed. Promise, amoy yung sesame seed. So, ito naman tayo. Ang next naman natin ay ang heartwarming. And then, sikat naman sila. Yung sa parang black ice cream. Yung gamit nila ay yung sesame seed. Actually guys, dalawa yung Michelin na recommend nila. Ito yung isa. Sesame roll siya. Parang pudding daw yung loob. 25. Magkano yung 25? 182. Yung ice cream din, 182 pesos. 25 din. Pero yung extra thick, 204 pesos. So yung extra thick daw, yung bibili na Enzo. Ganito itsura niya. Diba? Sa Pilipinas din, diba? Meron tayong black ice cream.
yung mangosteen, tsaka yung charcoal. Pero ito, Michelin. Oh. Ganito siya ginagawa, guys. So, ayan yung black sesame seed, oh. Tapos gigilingin nila. Ayan, meron silang machine dyan. Tapos ito na, yung kalalabasan niya. As in, malapot na parang pinturang itim. Oh, ayan na. Ang kalat niya kaagad kainin, no? Extra thick pa yan, ha? Tapos alam mo, kumukulay talaga siya. Mas grabe. Pati sa lano labi. Alam mo doon kayo na, pag ko ng ice cream, maghanap ka agad daw ng tissue. Actually, Kasi alam ko na kung anong mangyayari. lahat naman ng kumakain, pati yung magjowa dito sa kaliwa namin, tawa rin sila ng tawa kasi grabe, nangingitim talaga siya. Grabe! Alam mo, yung pinakalasa niya, nandito sa itong syrup, ito, yung parang ink, nandiyan yung pinakalinga na lasa. Pero yung ice cream, matamis naman, parang siyang vanilla ice cream din. Nagkakaroon lang siya ng black sesame seed na lasa, pag kinain mo rin kasama yung yung parang black ink. Oh, yan. O, diba? Talagang pinakita namin sa inyo na itim na itim. Parang kumain sa Enzo ng tinta ng pusit. Kaloka. O, ayan na si Enzo. Ayaw nang humarap sa atin, nahiya na siya. Kasi talagang itim na talaga yung labi niya. So, alam nyo na, ang tip natin, kailangan meron kayong tissue na dala. At ganun pa nga pala rito sa Hong Kong, guys, hindi lahat nagpo-provide ng tissue. Kaya iba meron silang dala. Ayan. Pati yung mga foreigners, magta-try na din sila. Kaya mo yan, best. Mamaya mo na-explain sa amin yung pinakalasa. Buti na lang siya lang. Kasi kung dalawa kami pang dalawa yung problema. O ayan, napagtagumpayan na rin ni Enzo. Diyos ko, grabe. As in, parang pinturang-pintura talaga yung dating niya. So anyways, ano ba yung lasa? Yung pinaka-ice cream niya lang, guys, masarap. As in, lasang-lasa ice cream, matamis. Tapos magiging lang siya, magkakaroon siya ng lasa ng black sesame seed. Pag yung sinama mo yung pinaka-syrup niya, yung lasa ng pinaka-black sesame seed, roasted. Siguro dahil sa giniling siya ng giniling. So, meaning, malalasahan mo yung pinaka-roasted na sesame seed doon mismo sa syrup niya. Oo, doon sa nagiging itim-itim. O, yung pintura. Tapos mas na-enjoy ko na siya nung inuna ko ubusin yung pinaka parang pintura. Okay. So, ayun. Oo, kasi parang talaga siyang kumain ng tinta ng pusit, no? Promise. Actually, lahat naman. Parang takot doon. Pagka nandito ka naman, hindi naman nakakahiya kasi lahat naman ganun yung itsura Tapos ano nangyari, di ba? Nagtatawanin na kasi habulin mo taga-unang maubos yung pinaka syrup eh. Kasi tutulo talaga siya. Tapos ang init pa dito sa Hong Kong. So, hindi ito katulad sa Japan na kapag taglamig, kapag nag-ice cream, hindi natutunaw. Kaya ko pa naman tik yung pinili ko kasi naisip ko yung mainit, baka matunaw ka agad. Wala pa rin pala. So anyways, ayan. So in this episode, pinakita namin sa inyo na meron pa rin naman pala na mga Michelin recommended na food na kahit pa paano afford namin, guys. At saka pwedeng paghatian. So katulad ito, yung nakain natin today, yung tatlong, hindi naman restaurant, o yung dalawang restaurant, tapos itong stall dito, lahat yan, affordable naman. And Michelin recommended na yan. Kung ako yung papipiliin, nagustuhan ko yung dumpling. Kasi nga syempre, ma-pork ako. So merong pork na flavor, kumbaga, or variety, yung dumpling. Ikaw? Naku, sa ulawahan ako. Dalawa yung gusto ko. Yung pork dumpling, tapos yung number 1 ko, itong heartwarming na ice cream. And guys, a special mention lang of course, yung Cheng Hing Ki Shanghai Fried Buns na nasa Tsim Sha Tsui Mansions Building. Kasama rin yan sa Michelin recommendation. Yan ang kauna-unahan naming natikman ng Michelin. Ang in-order ko that time ay 4 pieces na fan fried buns with shrimp. And then, sa conversion that time to guys, it's 46 KHD or 345. And then kay Enzo naman, ay fan-fried buns with black truffle. Diyan namin kauna-unahan natikman ng Michelin. And then yung loob niyan, sa akin talaga actually yung masarap. Kasi yun nga, makikita mo talaga buong-buo na merong shrimp. And then may pork yan.
Tapos may sesame seed. Mahilig talaga sila rito sa sesame seed. Kaya yung aroma niya, kapag kinagat mo talaga siya, medyo malutong siya. So, ayan. Ingat lang kayo ha, kasi mainit talaga siya. Yung may pinaka-soup niya sa loob, mainit siya. Tapos yun, parang siya nagbo-burst sa loob ng bibig. Kaya ingat lang, pero sa totoo lang, napakasarap niya talaga. Ayan, so di ba? So kahit papaano now, medyo napafamiliar na kami sa mga Michelin food. And then dito daw talaga sa Hong Kong, napakadami. Napakadami. Yung nakausap naming locals. Actually, tinitingnan ko nga Oo. marami pa rin guys, kaso nga layo-layo na siya. Yung pinili lang namin ni Mel, yung medyo Walking malapit lang, walking distance. So, ayan. So, sana po kahit paano nabusog namin kayo. Basta ganun siya, yung sarap kasi ng pagkain, depende sa panlasa mo, at saka sa preference mo. Totoo. So, hindi porket sinabi namin na hindi ko nagustuhan, hindi nyo na rin siya magugustuhan. Depende po talaga. So, at least na-try na natin na mag-Michelin. Kala nyo, ha? Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Hong Kong Travel Vlogs. Bye everyone! Mwah.